Bless you, Father God in heaven. Maraming salamat po muli sa pagkakataon ito na muli kami tinipon niyo, Panginoon, upang aming pagbulay-bulayan, Lord God, ang iyong mabutang salita, Panginoon. Naway ginawa ng Banal na Espiritu ang bawat isang narito, Panginoon, upang aming maunawaan at maintindihan, Panginoon, ang iyong salita. Hindi lamang po ito namin basta marinig. Naway ito tumatak po sa aming puso at isipan, Panginoon. Paunawaan niyo po sa amin ang gawain ito ay para sa inyo, Lord God, at hindi para po kung kanino lamang. Hindi, Panginoon, sa gabing ito, kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Ito aming samantalangin sa matamis at mga pangyarihan, pangalan ng Panginoon Jesus, at sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Ang topic kasi natin yung attitude of honor. Alam niyo ba sinasabi ng honor? Honor. Alam niyo ba ibig sabihin ng honor? Honor. Yung ino-honor sa'yo. Binibigay, pinagkakaloob. Yan ba yan? Honorably. Honor. Or tinatalaga. Tinataas siya. Tinataas. Yan. Tinataas. Ang unang topic natin ito. Ito maganda ito. Ito ang unang topic. Honor your God. Sa Deuteronomy 6:30-14. Ako naman. Deuteronomy 6:14. Basahin mo, kuya. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Sa kanyang pangalan kayo manumpa. Huwag kayong maglilingkod sa Diyosan ng mga bayan. Pupuntahan niyo. Ilan kaya? Yung dalawa, binasa mo. Apa. Pupuntahan Di niyo. ba sabi yung kasunod Yung Deuteronomy 6:30-14. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan, kayo ay manumpa. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bayang pupunta. Kasi alam naman natin, di ba, na meron talagang mga tao na hindi pa rin nawawala yung kaugalian. Yung manang kaugalian na yung sumasamba sa mga santo, mga ganyan, mga santo. Hindi na natin sila masisisa lang kasi nakakaugalian nila. Kaya sabi nga dito ba, huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan. Tawag dito. Yung advice ko sa iyo, kuya, kapag nagsusulat kayo o nagtatype sa cellphone mo, nagtatype, pag gagamitin niyo yung salita God, Lord, Jesus Christ, gumagamit kayo na, dapat doon capital letter lahat. Yung capital letter lahat yung Unahan. unang letter niya. Kasi sinabi ni Pastor yun sa question na nakaraan. Kasi kapag yung small letter lang, hindi yung patungkol sa ano. Kasi nga, pataas-taasan nga yan. Kaya dapat yan, ang capital letter yan. Taas-taas. Tsaka yung pagpupuri sa Panginoon, yung sample ko sa inyo. Kayo, tanong ko kayo. Paano nyo ba ino-honor si God? Paano nyo siya napapupurihan? Yung ata, bibigay ng kanyang pagbabahagi ng kanyang salita. Pagbabasa ng libro. Ay, ng libro. Sa Biblia. Amen, tama. Yung mga sinabi nyo, tama yan. Kaso ito yung tanong, ginagawa ba natin? Diba? Yun ang masakit, yun ang mabigat, minsan diba? Sa Bible. Sa Bible na. Sa Bible sa Sige. mga kapatid. Yung sa magbabasa ako. Pagkita. Ika lang. Honor yan. Sabihin kasi ng honor agad. Kasi sa lahat ng gawaing para sa Diyos. Cell group, simbahay, bonfire, tapos ano ba ba? Devotion. Devotion, napag-devotion, Bible. Lahat yan, pagpupuri sa Panginoon yung pag ino-honor nyo si God yan. Sa mga gawaing mga makalangit, honoring God yan. Siyempre, pag tayo nag-honor sa God, pag pinapurihin natin siya, hindi lang natin siya dapat sinasabi. Dapat talaga ginagawa natin yan. Kasi Diyos nga yan, napakaanin eh. Kumbaga,
sovereign yan. Alam mo yung sovereign? Siya yung makapangyarihan sa lahat eh. Walang kapantay, walang katulad, taas-taasan. Diba? Saka ito kumbaga, yun na lang yung bibigay natin sa kanya, yung pagpupuri sa kanya, yung mga konting oras nga lang yung hinihingi eh. Merong platform ng oras yun, nakalimutan ko na eh. Tignan mo sa isang linggo, every Sunday, may 1 hour ka para mag-text ka. Diba? Every Saturday o Thursday, kisalagap tayo isang oras din. May 2 hours na. Meron ding bonfire na isang oras din, 3 hours na. Isang oras meron kang, sa isang araw meron kang 24 hours. Di sa isang araw may 21 hours ka pang sobra. Ano pa yung 6 na araw pa? Times 24 pa. Kaya atin mo, sa kaunting oras na nahihingi sa atin ng Panginoon, isa hindi pa natin nagagawa. Diba? Kumbaga hindi pa natin nagagawa ng ayos. Although naman na, umatin tayo, kisimba tayo, nagbabasa tayo ng Bible. Pero alam natin sa sarili natin na meron tayong pagkukulang. Kaya sabi nga, honor yung God eh. Kasi, pag in-honor mo si God, pero yung Panginoon kasi, nagkakaiba din na pagpapala yan. Kasi, paano ka bibigyan ng blessing ni God? Kung hindi mo naman siya pinupuri, hindi mo naman siya pinapasalamatan, hindi mo siya in-honor, di ba? Kumbaga wala kang ginagawa para sa Kanya, sa tingin mo, bibigyan ka ba ng blessing ni God? Hindi. Di ba? Parang magulang lang yun eh. Tamad ka. Tingin mo ba, bibigyan ka ng magulang ng pera? Hindi, di ba? Alam niyo ako, bilang ako, kahit hindi manghingi sa akin yung anak ko, at alam kong nagsisipag siya sa gawain bahay, pag-aaral, kumbaga, may pribilehiyo akong binibigay. Ito, pang merienda mo, ganyan. Parang ganun katulad kay God. Tayo ka ng dalasan, babasa ka ng Bible, simba ka. Yan. Tiyak ako dyan, may blessings at bibigay sa'yo. Diba tandaan niyo yung topic natin nakaraan, di ba? Yung pagpapala, ito lang eh. Ito na, malapit na, sasaklob na sa'yo eh. Kumbaga, ikaw na lang yung gagawa ng paraan paano siya makikita. Diba? Siyempre, sa pag-honor na gagawin. Ikaw, paano mo in-honor si God? Kuya? Sa pagpapray din po, sa pag-ano din po, pag atin sa mga sarili. Tama yun, lalo yung prayer, mahalaga yung prayer yan. Kasi prayer is powerful talaga. Nasa puso mo yan, nasa puso mo. Kasi, meron kasi iba, nag-pray lang, kasi may kailangan. Hindi dapat ganun. Dapat nag-pray ka, nagpapasalamat ka sa Kanya. Yan. O doon yan. Kasi may ano nga yan eh. May pattern nga yan eh. Kasi dati sa trabaho may nagtuturo sa amin yung tinatawag na acts. Hindi ko alam kung alam mo yun. Acts. Yan yun, pa-format ng prayer. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Yung acts, siyempre, yun mo na yung magpupurihan mo siya, sasalamatan mo siya sa lahat ng ginawa, itataas mo yung pangalan niya, diba? Sunod, C, confession, hingi ka ng kapatawaran sa kasalanan mo. Sunod yung T, thanksgiving. Salamat ka sa lahat ng bagay na binigay niya sa'yo. Huli, supplication, diyan yung hihingi ka na. Lord, bigyan mo ako ng masaganang pamumuhay, bigyan mo ako ng kalakasan, kalakasan physical, spiritual, financial provision. May pattern yan. Kaya, pag nag-aralan nyo yung pagdarasal, hindi lang kasi basta-basta dapat nagdadasal ka na dire-diretso lang. Dapat may pattern yung katasal sa puso. Yan. Kaya ikaw, paano mo ino-honor si God? Sige. Para sa pagsisimba ko yan. Yan, tama yan. Sa pagsimba yan. Yan nga eh. Basta tandaan nyo lahat ng mga gawain para sa makalangit. Simbahay, cell group, basta katala pa yan, basta about kay God yan. Yan, pagpupuri sa kanya, pag-honor sa kanya. Ang next topic natin is honor your family. Ito na yung matindi dito, honor your family. About sa ano na to eh, pamilya mo. Hindi lang basta sinabi ng honor your family, hindi lang pwedeng
nanay tatay mo lang, dapat yung mga tiyahin mo, tiyuhin na, ganyan. Basahin natin sa ano, sa Exodus 20 verse 12. Teka lang, tanong lang muna ako. Pag na-honor mo ba yung magulang mo, ano yung matatanggap mo? Kasiyahan. Amen. Amen. Pagmamahal. Amen. Biyaya. Ito yung sagot dyan. Basahin natin. Tama naman natin mga sinagot yung totoo yun. Kasi pag inonor mo yung magulang mo, pagpapalayan ka na God, syempre. Kasi sabi nga, honor your parents, di ba? Tapos, ano? Pagmamahal. Pagmamahal. Kasi tama naman yun. Kasi i-honor mo ba i-honor mo ba yung Galit, magulang mo kung hindi mo sila mahal? Tapos, susuklain na rin yun pagmamahal sa'yo. Ito. Ang susi kasi talaga no, ito, yung pag-honor sa magulang kasi. Ayan yung sikreto para magkaroon ka ng long life. Yes. Tama. Basahin natin sa Exodus 20 verse 12. Basahin mo ko. Exodus. Galang. Igalang mo ang iyong ama at ina sa gayoy magbubuhay ka ng matagal sa Lupaing. lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Diba? Yung ano. Exodus 20 verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Diba? Yan ang sikreto para Para magkaroon umabang ng long life. Ikaw kuya, paano mo ino-honor ang magulang mo? Kala ko long ride. Pinagmamalaki ko po siya sa iba. Tama yun. Tama yun sabi ni kuya. Nagmamalaki niyo. Pinig mo na. So, mayakin mo. Kumbaga, proud ka. So, Proud ka bilang isang anak na ito yung nanay ko, mabuti sa akin, mahal ko siya. ganyan. Ikaw kuya, paano mo ino-honor yung magulang mo? Sa ano? Paano paraan? Minamahal ko po siya. Ayun. Ako kuya. Sige ikaw. So, paggawa ng gawaing bahay. Ayun. Okay naman sa pagsunod sa magulang. Tapos pagrespeto din. Yun, tama yun. Respeto, paggawa ng gawin bahay, pagsunod sa magulang. Yan. Paggalang. Yan, respeto, paggalang yan. Yan. Kaya, pero hindi porket sinabi yung magulang nyo lang, dapat lahat na makakatanda dyan. Ito, iyahin. Paggalang at Yan. matakot. Baga, yung, Itakot kayo sa magulang din. yung kapatid ng tatay mo, kapatid ng nanay mo, lola mo, lolo mo, yan, dapat lahat yan, yan, respeto lahat yan. Ate. Diba? Yan, lahat, basta lahat na nakakailan. May tatanong ko sa inyo. Sa magulang. Pag-uwi lang Oo po, pag uwi ko, pagpapasok. Pag uwi ko pa sa Yung school. totoo ha, Opo. kahit magsinungaling tayo dito, alam niya, hindi tayo magsinungaling. Siya po, ay Sa tao kapwa pa rin natin. naman po siya. Ako, bawat kita. Pag uwi pa ng paaral. Amen. Pag nilinis naman. Yan, bawat kita sa mga tiyuhin tatay. Bless. Yeah, so, tingin ko naman si Gilbert. Oo. Kasi nakita ko siya kung gano'n siya ka-sweet sa nanay niya. Ikaw kuya. Taba. Si Papa. Nagbe-bless ako. Nato tayo ka. Sorry sa talong na ta, may mama ka pa? Meron. Nagbibless ka kay mama mo? Hindi ako nagkatrabaho. Ha? Ano? Hindi ako nagkatrabaho. Ano naman? Galit siya yung mama niya sa kanya. Hindi daw natulog. Pinapractice po siya minsan. Hindi pa rin, siyempre dapat. Kasi kahit anong gawin natin, magulang natin yan. Kaya nagduway sa ito. Magulang natin yan. Kumbaga siya yung ginamit ni God para mabuhay ka sa mundong iba. Kaya yung respeto sa magtandaan mo, yung respeto sa magulang, ikaw nagbe-bless ka. Ikaw, Dati po, isa kami pa po kami nakatira. bakit na hinto? Bakit na hinto? Kasi nasa bahay na lang po si mama eh.
tuwing naalis po siya pagka-uwi. Ah, Ako pag uwi ko ng galas ko, nag-dress agad ako eh. Hindi, kahit basta sabihin ano na, mong... basta anytime labas. Oo. Oo, may pinuntahan, ganyan. Ako pag trabaho Basta sa papa. every time na mag-meet kayo sa loob ng bahay. Yan. Kahit sabihin mo doon nanay mo, basta pumatak na alas 6, magbe-bless ka. Basta pag... Alas 6, alas kunwari, nasa 5. galaan ka. O, pag uwi mo, ano nakakagaan ng loob ng magulang. Baga respeto yun. Paggalang at pagrespeto yun. Yung mga anak ko, yung bunso ko lang yung nagbe-bless. Yung bunso lang. Dati, nung nabubuhay pa si misis ko, lahat yun sila nagbe-bless. Kasi tinanong din kami nito nung kahapon ni Chairman. Kahapon kami nag-close sila. Ando din yung anak ko sa ninyo. Di naramdaman ninyo. Yung tanong namin, ganyan, tinanong ko, sabi ko sa sarili ko, ako may pagkukulang din ako bilang magulang. Kasi hinayaan kong ganun, na hindi sila magtuloy-tuloy yung pag-bless sa akin. Diba? Kumbaga, ako din yung gagawa ng way. Para at least ma-continuous lang yung pag-bless. Usap naman kami ganyan. Dati nga, yun, lagi basta tuwing dadating akong trabaho, galing silang school, lagi nagbe-bless yun sa akin. Lahat. Hindi ko rin namalayan na biglang nahinto. Yung bunso na lang, yung 2 years old kong anak, yun na lang. Yun, tuwing darating ako doon, bless, kiss. Kaya hanggat maaari, ano nyo yun? Aralin nyo na. I-maintain nyo. Aralin nyo na, gawin nyo na lagi. Kasi ang buhay natin hindi ganun katagal sa mundong iba. Nandaliit. Oo. Kasi minsan, tsaka lang natin may isip pag wala. Paghuli na. Paghuli na. Ikaw kuya, paano may honor yung magulang mo? Siyempre, number 1, yung may takot ako sa kanila. Sa pagsunod sa mga payo sa kanila, hanggat maaari, huwag kang sasagot sa kanila. At lagi mong mahalin sila kahit sabihin mong may kulang sila, suklian mo pa rin ang pagmamahal. Yan lang. Tama yun. Tama yun. Kasi yun yung sinasabi ko kanina kay Kuya Kenneth. Kahit anong gawin ng magulang mo sa'yo, although may mali siya, Magulang pa rin yan. kasi although ikaw may nalalaman ka na sa mga gawain mga Diyos, alam ko na share mo na kay mama mo. Share nyo lang sa mga magulang mo. Kunyari, sabi sa Bible, ganito, sabi sa Bible, ganito. Magugulat ako bilang isang magulang, magugulat ako, maririnig ko sa anak ko yung gano'n. Marinig ko yun. Salamat. Yung kasunod na verses niya, yung mga taga-Efeso 6 verse 2. Ako nang babasa. Mga taga-Efeso 6 verse 2. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Diba? Yan na yan. Diba sabi? Nasa utos dyan, igalang mo yung ama at ina. Diba? Kasi nandun yung may pangako sigad na ibigyan kanya ng susi ng mahabang buhay. Ng long life. Diba? Yan yun. Kaya napakahalaga pag igalang mo. Kasi mahirap kasi yun sa huli mo na siya respeto. Bigat yan. Sobrang bigat niyan. Kumbaga nung nabubuhay pa siya, yung magulang natin kasi totoo lang yun. Yung magulang natin, pag nandyan pa, hindi natin iwasan sumagot. Hindi natin napapansin. Maghihirap nila. Pahalagahan. Pero pag oras na nawala yan, dun nyo Pero mai-realize. pag wala yung magulang natin, doon yung mararamdaman yan. Kakaibang iyak kung gagawin nyo. Ang Kaya ako topic number nasasabi. 3 natin, mentor. Honor of your mentor. Ako, Yan, si Ked Donda. ano na ako na Honor mo. Sa pagkatin lagi ng cell group. Sa puso ang lagi mo. Puso Aaral isip, sa amin. isa gawa. Sa turo. Espiritu. Pakikinig ng turo ni Carol Dan. Amen. Ikaw ko na kayo, Nep. Ano, labas tangan yun eh. Pag nakikita kita, magaya ako. Totoo naman yun si Kenneth. Kaya nakikita ko yun. Pero kumbaga, napakita niya sa ibang tao na, ay, kilala ko yan. Okay, kilala ko sa
Yung simpleng hay lang sa mga tao, ano yun? Malaking Malaking bagay, malaking impact yun. Ikaw, Kuya Bert? Sa akin yung siguro na-honor ko lang si pray ko siya na nagpapasalamat ako kay God kasi ginamit siya para maturuan tayo, para tayo Amen. kung hindi siya ginamit ng Praise God God. is wala tayo dito Yes. at nagpagamit din siya. Ikaw, Kuya? Praise God. Yung sa akin yung Lumunok pa eh. yung po, yung pakikinig din po, tapos yung isa po isa-isip mo ba siya salita ng Diyos. Tama yun, totoo yun. Kasi yung pakikinig nyo lang, yung kumbaga yung nakikinig lang kasi sinasabi ko, tapos nararamdaman ko naman natututunan kayo. Blessing na sa akin yun. Kumbaga, kasi totoo naman kasi yung pag nag-share ka ng Word of God, kahit ano kayo mararamdaman nyo yan. Mag-share kayo sa kapwa nyo ng Word of God. Masaya yung feeling. Masaya yung pakaramdam. Ikaw, Kuya? Magtotoo na nangyayari din. Masaya. Nakakapapaya naman. Masaya. Tawa nga ng tawa eh. Totoo naman. Nakakapapaya na excite. Ano naman daw? Ako kasi nung tinanong ako ni Chairman, tinanong niya ako. Lahat ng tinatanong ko, lahat ng sinasabi ko dito sa inyo, lahat ito pinag-usapan din namin ng kapal. Tinanong niya kami isa-isa. Paano niyo kinuha? Ako paras kami. Nagpapasalamat ako kasi lagi ako nagpapasalamat kasi dahil kay Chairman, hindi ko ako. Nasa kakidad ako. Diba? Amen. Kumbaga, lagi ko siyang binabanggit. Lagi ko binabanggit yan. Kumbaga, proud ako na siya yung mentor ko. Pag tinatanong ko, sino ang leader niyo? Chairman Obet. Magaling yun. Kumbaga, proud ako na siya yung mentor ko. Proud ako kasi hindi lang bukod sa chairman ko siya sa Radios Club, is mentor ko pa siya in spiritual life. Saka napakabait ni Chairman. Wala akong masabi ko. Conclusion. Aray ko daw. Naibit ko sa kaway. Conclusion. People with honoring spirit invite blessings for their life. Ito sinasabi nyo Sinasabi dito yung people na nag-honor sa spirit, kay God, kay mentor, kay family, yung blessing daw niyan, parang invite mo magkakasama. Kumbaga, pag nag-honor mo si God, honor mo si mentor, honor mo si family mo, magulang mo, yung blessing, bibigay siya, kakalob siya. Because they have an attitude of reverence towards God and those people who molded their life. Yeah. Mayroon pang isang sinabi sa amin si Chairman Yung honoring God kasi, may apat na tawag dito. Ano? Mahirap mabasag kasi binyan kayo sa pinsan ko. Hindi ko nakalimutan ang tawag yung apat niya. Submissive, obedient, humility, respect. Yan. Pag nag-respect ka, siyempre pag nag-honor ka, siyempre yung respeto dapat nandun yan. Yung obedient, nandun dapat yan. Pag sunod, dapat nandun yan. Tapos, ano sabi ko? Humility. Humbleness. Dapat maging humble ka. Kaya sinasabi ko, di ba, sa honor ng parents, nung kay Kuya Kenneth, di ba? Hinali niya masungit. Basta kahit anong sungit ng magulang nyo, kapatid nyo, yung humility kasi yan, nandyan yan. Magiging humble mo. Kapag kumbaba ka, sigurado ako magiging mabait yun. Pag nakita niya na ikaw mismo, nakikita niya siya, ba't hindi nagagalit sa akin ito kahit ano sabihin mo? Bakit napakahinahon niya pa rin? Asa ko na isa? Respect. Hindi, una yung respect eh. Submissive yan. Siyempre, submissive yan. Susurrender mo sa kanya lahat. Isasabihin mo sa kanya lahat. Yan. Bakit susuko mo sa kanya lahat? Yan, di ba? Yan, sa kabuuan ng mensahe. O, di ba? Alam niyo na kaya, sa kabuuan ng mensahe. Ano ang iyong mga Ano ang iyong natutunan?
Tayo. Ikaw kuya. Kuya, go Oh, sige, ikaw muna. Sige. Baka makalimutan mo pag tumagal. Sige, sige. Hindi, pagkata pa rin ikit ya. Sige. Honor, attitude. Honor, attitude. Attitude of honor. Attitude of honor. At saka, ay dapat ka lang Yan, yung humility. Kung tama yung sinabi niyo, Kenneth, yung dapat, napalaking bagay kasi yan, yung mapagpakumbaba ka. Sabi ko sa inyo kasi, yung nagpapakumbaba, ay yung nagmamataas is binababa pa. Nagpapakumbaba. Tinataas. Tatas. Tsaka napakaganda pag-uugali yan, yung humbleness. Sarili. Tanong mo. Yung humbleness, napakaganda pag-uugali. Kumaga, alam mo minura ka, sinigawan ka. Pero hindi mo nagawang gumanti. Diba? Relax ka lang. Ang share ko na sa inyo ako na-experience ko yan. Nung nababuhay pa si Miss ko sa ospital, dinuro-duro ako ng nurse. Sigawan niya ako, pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Pero hindi ko nagawang gumanti. Nag-sorry pa ako sa kanya. Hindi ko siya ginantiyan. Mabigat yun yung mumura mo. Hindi man totally minura. Kung ba, sinigaw-sigawan niya ako sa hallway ng ospital. Sinigaw-sigawan niya ako, dinuro-duro niya ako. Salamat nga siya, nasa ganitong gawain na ako. Kasi kung wala, baka nagpang-abot kami. Hindi naman baka nagpang-abot kami din sa loob. May talunan pa rin. Ikaw kuya, siya. Yun nga, magpakumbaba, may takot ka sa Diyos, pagmamahal. Yan. Yan, wala. Ano ba? Yun lang. Baka mawala na iba eh. Ano tama na. Yung pagmamahal kasi, yung sana eh. Siyempre, pag inonor mo yung magulang mo, yan, mahal ka nila, shock lang din ang pagmamahal. Ikaw kuya? Sa akin sa, yung pagturo po. Sa pakikinig po, sa pag-respect sa mga, mag-evangelism, tapos, sa pag din po, sa group po, araw-araw po. Naisip po. Ay, tama naman sinabi mo naman mo din. Yan sa pagtuturo, yan, tama yan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo naman magagawa yung mga bagay-bagay na sariling kakayahan nyo lang yung asahan nyo. Tandaan nyo yan ha, walang bagay na magagawa nyo na sariling kakayahan nyo lang. Tawag dyan kamangmangan nyo. Ikaw kuya. Ganyan din, nailang tuloy ako. Salamat dahil tinuruan niyo kami. Kaya dapat may takot sa Diyos. Diyan sabi ni Kuya nga, yung sa honoring mentor, yun. Ayun, pero pinaka dapat una natin yung honor is ka. Hindi talaga natin yan. Kasi useless yung honor. Wala ka namang pag-honor yung sila. Dapat talaga siya talaga yung una. Lord, magulang, mentor. Ikaw kuya. Pag malaki ko po lahat na naging mabait sa akin, mga nagmamahal, tsaka lagi nagpapasaya sa akin at nagkakalimutan po yung Diyos. Tama yun. Huwag makakalimutan yung Diyos. Tsaka, ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Yung mga paglalaro po. Basketball. Kasi bilang baka, yung pugsamahan yan ha. Totoo naman. Mga bata pa talaga malaki yan. Pero siyempre, mas ang ganda kasi nito, bata pa kayo, namumulot na kayo sa ganitong gawain. Ikaw kuya, ano tutunan mo? Sa kabuano? Alam po yung honor of God po. Kasi po huwag ka pong sasama sa mga Diyos-Diyosan. Kasi malaki po sa po yun. Sabi nga po sa Galatians 5:6-8 na huwag mong sambahin ng mga Diyos-Diyosan. Ako ang sambahin mo kasi ako ang maglilito sa inyo. Tama sinabi ni... Kasi totoo naman yun. Sa church. Kasi totoo naman yun. Kasi, pero mo pag si God kasi, ililigtas ka niyan. Pero yung Diyos-Diyosan, ililigtas mo yan, bubuhatin mo yan. Diba? Kung nagkasunog, bubuhatin mo yan. Pero si God, pag may God ka, honor ka, ikaw ang bubuhatin. Sige lang.
Okay na, sige. Okay na. Siguro sa akin yan lang. Lahat na to. Sobrang ikli lang sa akin. Huwag ko na pabayad pa rin. Siguro sa akin na lang yung i-honor natin si God sa mga bagay na mayroon tayo. Di ba sabi nga ni John Mark na kung ano yung mayroon sa kanya is hindi niya kinakalimutan yung Diyos. Is, kumbaga sobrang tama nung kasi kumbaga sabi nga ni Carol Dante, di ba, na bago mo i-honor yung creation, dapat i-honor mo, mas i-honor mo or mas i-prioritize mo yung creator, Muna siya lahat. which is siya yung gumawa, di ba? Bakit mo sasambahin or bakit mo bibigyan ng honor yung mga ginawa niya kaysa sa mga gumawa, di ba? And doon siguro sa akin sa honor natin si God sa mga bagay na meron tayo, malaki man o onte. Kaya minsan sa mga tao na hindi napuputol yung blessing nila kasi maliit pa lang na bagay is hindi na sila napapagkatiwalaan ng Diyos. Kasi 'di ba sa mission natin sa buhay, binibigyan ba tayo agad ng malaki ni God? Kumbaga, ibig sabihin, ititignan tayo ni God kung mapapagkatiwalaan ba tayo sa maliit na bagay or kung i-honor ba natin siya kahit maliit na bagay yun. And dun yun na and sa sabi nga ni ni Rafael na wag nating sabi, ano ba yung dapat sambahin? Ano ba yung Diyos natin? Di ba yung spirit siya? Kasi di ba sabi nga ni Carol Dan, tayo pa magliligtas sa mga Diyos-Diyosan. Di ba sa di ba sabi nga ni Carol Dan na nakasanayan na ng mga Pilipino na gano'n, na ninisim yung mga sa nature. Pero hindi, kumbaga para sa akin hindi sapat na rason na sabihin natin nakasanayan na. Dapat ado pa rin yung mission natin na binigay sa atin ni God na ipaalam sa kanila yung tunay, yung dapat na malaman nila. Kasi paano tayo maliligtas ng mga ginawa lang ng uri nating tao, di ba? And sabi nga sa Exodus 20 verse 4 na huwag kayong lilikha ng imahe na nasa lupa, nasa langit o nasa karagatan upang sambahin. And lagi nating isipin na pag sumamba tayo sa Diyos-Diyosan is hindi na tayo maliligtas ng Diyos. Sabi dito sa Hukom 10 verse 13, ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Diba nakakatakot na sumamba tayo sa Diyos-Diyosan na niligtas na tayo ng tunay na Diyos, pero iba yung hinonor natin na Diyos. And lagi nating isipin, lagi nating isip na linisin natin yung puso natin para lagi natin may honor yung God. Kasi sa mga NBA, sa mga national players, sa mga sikat, minsan sila na may Diyos, pero nung sumikat na is hindi na nila na-honor si God, which is mali. Kasi yung puso nila is nababalutan na ng makamundo. Dapat linisin natin kasi yung puso natin or yung nilalabas natin sa bibig natin is nanggagaling sa puso. Kung madumi yung puso mo, madumi rin ilalabas ng puso. Madumi rin yung ilalabas ng bibig mo. Diba sabi rin sa Lucas 6:45 na kung ano ang nag-umakaw sa damdamin, siyang nilalabas ng bibig. And dapat linisin natin yung puso natin. Ano ba yung purpose ng puso natin? 'Di ba? Emotion. Dapat lagi nating wag tayong sa emotion natin. Dapat emotion ng Diyos. And yung puso is handang mag-filter bago ilabas natin yung mga salita natin. And lagi nating linisin yung puso natin para lahat ng masabi natin is galing sa Diyos. Kumbaga malulugdan ng Diyos. And i-honor natin yung mga magulang natin. Huwag na natin hayaan na mawala pa sila bago natin i-honor sila. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Pero kumbaga sabi nga nila, 'di ba? Nasa huli yung pagsisisi, pero hindi magmamatter yun or hindi mangyayari yun kung sa Diyos mo pinagtiwala ang yung desisyon. Yun lang. Amen. Ang eksi Kuya. Ang eksi ni Kuya. Kasi yung pagsamba nga sa Diyos-Diyosan kasi. Ay yung sinasabi na may mata, hindi nakakita, may tenga, hindi nakakarinig, may bibig, hindi nakakapagsalita, buhatin mo. Diba? Ayun yung mga Diyos-Diyosan.
Sabi nga, ang sasambahin natin is yung may likha, hindi yung nilikha. Ah, kasi iba kasi yung may likha sa nilikha. Nilikha yan tayo. Tayo yung nilikha eh. Mga bagay ito, malikha yan. Yung may likha, sigat. Sigad yun. Yan. Kaya basta lagi niyong tatandaan hanggang bata pa kayo, malakas pa kayo. Magpatuloy lang kayo sa gawain niya. Yun na rin nyo palagi. Hindi kasi ito pa, share ko na sa hindi pwede kasi yung, ulitin ko lang hindi kasi pwede yung sinasabi mo, oh, ino-honor ko sila. Ino-honor ko si parents ko. Ino-honor ko si mentor ko. Pero sa kabilang banda, talangin mo yung sarili mo. Hindi ginagawa. Nakikinig kaya ako. Ano ba? Medyo mabigat din yan. Yung mga bagay. Kaya basta lagi niyong tatandaan, sa puso niyo lang natin pinag-uusapan natin. Hindi naman tayo nag-uusap ng about sa tinataas ko sarili ko, tinataas ko siya. Wala tayong tinataas sa relasyon dito. Yung relasyon natin sa Panginoon, tinataas natin dito. Yan. Amen. Saka, papalit ko lang sa inyo ulit Inikahit ko kayo, try nyo mag-live class kung gusto nyo lang gawin. Kasi, yung live class kasi, isa yan sa sa patuloy na mag-improve ka pa. Ako, tignan kayo ng Word of God. May mga activities doon. Nung una ako, akala ko nga boring. Pero nung napasok ko siya, mas talo ko pang naunawaan. Kasi hindi pwede kasing lang yung habang buhay ka lang tagapakinig. Dapat yan nag-improve ka. Hindi pwedeng naatin ka lang kasi may gusto kang bagay. Naatin ka lang kasi may dahilan. Yan. Yun yan. Dapat dyan naatin ka kasi gusto mong matuto. Gusto mong mapalapit sa Panginoon. Yan. Gusto mong mabahagi ka sa kapwa mo, sa pamilya mo. Basta tatandaan nyo yan, hindi kayo umaatin sa ganitong mga gawain. Basta hindi kayo umaatin sa gawain ng Panginoon. Kasi may sarili kayong purpose. Hindi, mali yun. Kaya kayo umaatin sa ganitong mga gawain kasi alam nyo yung purpose. Di ba? Winning soul and make disciple, loving God, loving people, di ba? Nation transformation. Dapat lagi yung mindset nyo. Hindi pwedeng, punta ako doon kasi doon sila, doon yung mga kaibigan ko Aatin lang ako kasi doon yung mga kaibigan ko Aatin ako doon kasi may pagkain doon marami. Mabubusog ako. Hindi na ako maghahaponan. Yan. Pero totoo yun. Yung katotohanan. Kaya dapat doon, pag aatin kayo sa mga gantang mga gawain, yung puso nyo i-surrender sa kanya. Para mas matututo kayo. Tandaan nyo yan. Para may mas matututunan kayo. Kasi pag hindi nyo surrender yung sarili nyo sa kanya, paglabas natin dyan, wala kayong matututunan. Kasi para God in heaven, Lord, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, yung salita na aming pabalibalayan, Panginoon. Panginoon, ipinagpipray ko po si Papa ni Cardo, Panginoon, na hindi na siya magkaroon ng sakit na hindi dapat na karapat dapat sa kanya, Panginoon. Panginoon, tinataas ko po sa kanya, Panginoon. Tinataas ko po ang Papa ni Cardo sa Panginoon na tiyatagal ko na po yung sakit niya, Panginoon. Panginoon, pinagpipray ko rin din po si Yarid, Panginoon, na hindi na po siya nagkasalat sa inyo, Panginoon. Panginoon, lagi niyo po siyang ingatan, Panginoon, sa bawat takbong niya, Panginoon, na palapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, pinagpipray ko rin po si Ate Christine, Panginoon, na Panginoon, na operation, Panginoon. Panginoon, maraming sa iyo, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, na aming kakainin, Panginoon, maraming sabi sa biyaya na binigyan niyo sa amin, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Tuloy-tuloy na. Alam nyo, yan ang pinakamahirap sa lahat. Yung magpipray ka sa harap ng maraming tao. Sigurado. Basta ako, ikaw nakapag-pray ka na sa harap ng maraming tao? Ito nakapag-pray ka na? Nakapag-pray ka na? Kasi ito alam ko sanay na to Kasi yan aatakayin ka kasi ng hiya dyan. Ay, naku, Nakapag-pray ka. Ayan. Nabablangko ka. Mabablango ka dyan. naisip nga, mawala.